Sa NBA, hindi madami ang mga players na nag-retire sa team na nag-draft sa kanila o iisang team lang ang pinaglaruan at nare-recognize sila bilang mga loyal players. Pero sa totoo lang, madaming NBA players ang loyal. Nakita mo naman kung paano umiyak si Derrick Rose nung na-trade siya o kahit si Luka Doncic. Ang problema kasi, ang NBA ay business. Ang pagpapalit ng team ay kadalasang wala sa kamay ng mga players kundi sa employer nila o sa team na may hawak sa kanila. Makokontrol mo lang ang sitwasyon kung may no trade clause ka sa contract. Pero bilang lang sa kamay ang may ganun sa contracts nila. Kung hindi ka sobrang galing o role player ka lang, malamang isa sa mga kabado during trade season. Pero gaano nga ba kahirap para sa mga players ang matrade? Ano-anong adjustment o senaryo pag bigla na lang may tumawag sa'yo o nabasa mo online yung pangalan mo na bukas sa ibang prangkisa ka na maglalaro? Tara, pagkwentuhan natin. Unang-una, isa sa mga mahirap o masakit sa trade ay yung hindi ka naabisuhan. Yung tipong may mga nauna pang nakaalam kesa sa'yo. Tahimik ka nagpapahinga sa bahay o nagpe-prepare ka para sa susunod mong laban. Tapos biglang hindi ka na pala kasali sa team. May player na nagpapahinga lang sa bahay nang malaman na trade na siya. Merong nasa gitna ng interview at meron namang nasa kalagitnaan pa ng laro. Pero wala kang oras para magmukmok. Kailangan mag-adjust agad. Hindi lang sa laro, kundi sa buhay. Dahil minsan, lalo na yung mid-season trade, kailangan mo na agad mag-report sa bago mong team the next day. Dapat kaagad ayusin ang gamit, bags, pamilya, at travel plans. Kailangan mong iwan ang bahay mo. Minsan pati kotse mo pag sobrang layo ng pinag-tradean sa'yo. Mental stress agad at logistics overload. Real struggle na bihira na makita ng mga fans. Isa pa, pamilya. Pinakamabigat ito emotionally kasi madalas, dahil sa sobrang biglaan ng pangyayari, kailangan mong iwan muna ang pamilya mo for months, lalo na kung may nag-aaral kang anak. Ibig sabihin nito, sa mga susunod, kailangan mo din ilipat ng school ng anak mo. Kailangan silang makapagsimula ulit sa bagong kaibigan, bagong classmate, mag-adjust sa bagong doctor, at sundin ang bagong routine sa araw-araw. Lahat ng ito, sabay-sabay habang ikaw na player ay nag-a-adjust sa bagong mong team at bagong lungsod. At minsan, bagong klima. At mula sa komportable mong bahay, pag na-trade ka, kadalasan ang bagsak mo sa hotel ka titira ng ilang buwan habang naghahanap pa ng bago mong titirhan o uupahan na apartment. Sagot naman ng bago mong team ang bayad sa hotel sa mga una o 2 buwan. Pero sa mga susunod, player expenses na yon. Kaya minsan, yung hotel ng player mukhang storage room na kasi nakaimbak yung mga gamit na naghihintay na malipat sa bagong permanent o pangmatagalang apartment. Pero yung ibang player, sa hotel na talaga hanggang matapos ang season, lalo na yung walang kasiguraduhan kung matitrade ba sila ulit o feeling nila lilipat sila ulit sa susunod na season. Kaya kahit may support ang team, hindi pa rin biro ang mental adjustment. Parang living out of a suitcase with no stable pad for weeks. At ang susunod na adjustments, ang biglaang pagbabago ng laro. May bagong playbook. Iba ang schemes, iba ang plays, iba ang terminologies. Kailangan mo agad kabisaduhin kahit mid-season ka na trade. Hindi pwedeng mag-study muna for a week kasi madalas, bukas laro na ulit. Bago din ang teammates. Kailangan mong i-build yung chemistry agad, lalo na sa locker room. At syempre, bagong coach at coaching system. Iba ang expectations, iba ang rotations, iba ang feedback. Pwedeng star ka sa old team mo pero sa bagong system, baka role player ka na lang. Kailangan mo i-adjust ang mindset mo agad. Minsan sobrang pressure lalo kung playoff team pa ang napuntahan mo. At syempre, bukod sa game adjustments, may financial at legal stress din ang NBA players pag na-trade. Una, taxes. Iba ang state, iba ang rules. Isang player lang pero pwedeng kailangan mag-file ng taxes sa old state at sa new state. Lalo na kung mataas ang sweldo. Sobrang komplikado. May housing contracts pa. Kadalasan may nakatali pa sa old apartment o mortgage habang naghahanap ka pa ng bagong bahay sa bagong city. May players na literal na nagbabayad ng 2 bahay ng sabay. May car shipping at staff relocation pa. Kung may personal assistant ka, nanny o trainer na kasama, kailangan din silang ilipat sa bagong lungsod. Lahat ng ito nangyayari habang kailangan ka na agad mag-report sa bagong team at mag-perform sa court. Kaya kahit may support ang team, mahirap pa din at magastos pa. At panghuli, kasama din ang mental stress at identity hit. Hindi lang logistics ang mabigat sa trade. Mental at emotional stress din. Kaya may makikita ka talagang player na umiiyak.
Pwedeng ang rason ay feeling unwanted o parang hindi ka na kailangan ng dating team. Pwedeng disposable o parang madaling palitan kahit patagal ka na naglaro sa team mo. O pwedeng pakiramdam mo isa ka lang business asset o parte ka lang ng malaking spreadsheet ng management. So imagine yung nangyari kay Dalton Knecht. Yung na-stress na siya, bumiyahe na tapos biglang na-return to seller. Kaya isipin din natin yung struggle na nararanasan ni Dennis Schroeder o ni Trevor Ariza sa mga last part ng karir niya. At may mga player din na feeling nila, tinraidor sila ng team na minahal nila o pinagbuhusan nila ng talent ng madaming taon. So yan yung ilang mga senaryo sa mga players na natitrade na kadalasan hindi na nakikita nating mga fans. Madalas madaming galit sa mga players na nagre-request ng trade kasi walang loyalty. Pero minsan, hindi natin napapansin yung mga team na bigla na lang din itinitrade yung loyal players nila. At madali tayong humanga sa mga players na hindi lumilipat ng team. At yes, nakakahanga yung hindi sila nag-request ng trade. Pero para sa akin, may halong swerte din dahil hindi naisipan ng team nilang i-trade sila. Remember, si Kobe Bryant, muntik na i-trade yan dati for LeBron. At may time din na muntik na siyang i-trade for young assets. Si Tim Duncan, muntik na lumipat sa Orlando and even Dirk Nowitzki. So at the end of the day, dalawa ang dahilan ng pananatili ng player sa isang team. Loyalty ng players at ng franchise. Ganon din sa mga players na madaming beses na palipat ng team. Dahil minsan, hindi lang pagiging unloyal ang paglipat ng team, kundi kadalasang dahilan, yung lagi nating nadidinig. NBA is business. Ikaw naman ang magkwento. Ano ang pinaka-emotional trade na nangyari sa NBA para sa'yo? Comment mo naman sa baba. Paki-like and share naman ang video at baka naman paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.